make disciples. And today, tuloy-tuloy ko na po, nakita niyo na yung ating series. No? Today we are in the last installment of our first series this year entitled The Cross. Pwede kong pakisabi, Cross? Cross. Cross. We're starting this year with the series The Cross because we want to be reminded of the foundation of our faith and our ultimate relationship kay Christ. No? Through this series, we will reflect on the power, the meaning, and impact of the cross sa mga buhay natin. It is where love was poured out sa cross, grace was made available, and at the same time, victory was secured. Ang ito pong series na to ay kagustuhan din po na tayo po lahat, simulan natin yung taon na ito na hindi lang tayo nakatuon o yung atensyon natin doon sa mga pagpapalang binigay ng Panginoon at hindi lang doon sa mga answered prayer na sinasagot ng Panginoon. Kundi kagustuhan po ng series na to na makita natin, malaman natin na mas mapalalim pa natin yung ating pagkakaunawa doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa cross more than 2,000 years ago. And today, napansin niyo po ba yung 4 na linggong ito, pinag-usapan po natin, karamihan or kadalasan sa pinag-usapan natin dito sa 3 linggong na una ay mga kalalakihan. Well, doon sa crowd, sa second week, halo-halo naman. Pero kadalasan kalalakihan. But today, we will conclude this series na pag-uusapan po natin yung one of the remarkable story of a woman in the Bible. Sino po mga kababaihan dito? Pakitaas ng kamay. Yan, mga kababaihan. Bago po ako mag-dire-diretso, gusto ko muna kayong i-recognize mga kababaihan. Kasi alam niyo po, nung ito po inaaral namin, talaga naman nakita namin grabe yung pagmamahal ng Diyos. Hindi lang kung kanino, kung isa, mga kababaihan. Grabe. Nakita namin na yung pagmamahal ng Diyos, balance talaga. Yung pagmamahal niya talaga at kasi yung story ng pag-uusapan natin dito, makikita natin kung paano siya binago ng Diyos. At yung pagbabago sa kanya ng Diyos, grabe, iba yung pagkagamit sa kanya ng Panginoon. May tignan mo yung katabi mo babae. May katabi ka babae. Pakitignan. Grabe gagawin sa inyo, Lord. Pakisabi nga. Hindi grabe ka. Sabi ko, grabe gagawin sa inyo, Lord. Ganun po yung ating Panginoon. Yung story po titignan natin is from the text or from the book of John chapter 20 verses 11 to 18. Binibilisan ko lang po kasi medyo mahaba itong ating babasahin. John chapter 20 verses 11 to 18. Kaya naman, pwede ko ba nangyari lahat tumayo? In reverence to the Word of God. Babasahin po natin ito. English Standard Version po yung ating babasahin. So, let's read. Verse 11, But Mary stood weeping outside the tomb. And as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw 2 angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener. She said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went to announce to the disciples, I have seen the Lord, and that He had said these things to her. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, unang-una nagpapasalamat kami for bringing us here. Salamat, grabe Lord. Sa worship pa lang, Lord, we witness your greatness, your holiness. Maraming salamat, Lord, for today. Thank you, Lord, for your faithfulness, for your goodness, for your love sa mga buhay namin. And right now, Lord, as we study at pag-uusapan namin yung buhay ni Mary Magdalene, Lord, we pray na lalo namin makita kung ano ba yung kahalagahan ng ginawa mo sa cross. Na kahit ano pa man, at kahit sino pa man kami, Panginoon, alam namin, Lord, na hindi kami naliliban sa iyo, Panginoon. Meron kang plano at gusto mo ipagawa sa amin. Maraming salamat. Holy Spirit, be with us this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Head na tayo mo po. Alright. Now, the Gospels are clear in telling us, alam na natin ito, and clear that Peter denied Jesus. 3 beses po yan. Tama? Sino po nakakaalam nun? Lahat tayo.
Judas betrayed Jesus. The rest of the disciples left Jesus during crucifixion. Pero meron isang babae na kung saan nag-stay kay Jesus nung na-encounter niya si Jesus at hindi na siya basta nag-stay o simula. Magmula nung pinako sa cross ang ating Panginoon hanggang sa mawalan ng buhay, hanggang sa may nilagay doon sa tomb, at hanggang sa mag-resurrect, kasama po siya. Kasama siya ni Jesus, or nakita niya, nandun siya, hindi niya iniwan si Jesus. Ngayon ang tanong, bakit ganun kaya ka-devoted itong babaeng to? Kasi maaaring yung nag-encounter sila ni Jesus, yung restoration, transformation, yung freedom na binigay sa kanya ni Jesus, at saka na-experience niya yung deliverance, at saka yung redemption ng Panginoon. So lahat yun, nung na-experience niya, ito yung nagtulong sa kanya, Lord, hindi kita iniwan. Ikaw yung aking sasamahan hanggang huli. Sino ito? Ito po si Mary Magdalene. Kilala niyo si Mary Magdalene? Yan, alamin natin. Sino ba to? Si Mary Magdalene. But before natin ito pag-usapan kung sino siya, no? Gusto ko lang po sabihin yan. Kasi marami pong lumalabas ng mga misconception. Marami pong lumalabas ng mga sabi-sabi or mga salita patungkol kay Mary Magdalene. Sa character niya, kung sino ba si Mary Magdalene. Kaya para mas maganda yung usapan natin, alamin muna natin na isa lang dapat yung pinag-uusapan natin Mary. Si Mary Magdalene. Sino ba si Mary Magdalene? Sa Bible din po kasi maraming Mary. Na, may pangalan po ba din ng Mary? Wala. Baka mamaya meron, mamaya ako magtatanong. Pero ngayon walang Mary. Pero sa Bible po maraming Mary. Ngayon tingnan natin, sino ba si Mary Magdalene? Si Mary Magdalene po ay hindi si Mary of Bethany. Sa John chapter 11, na kapatid ni Lazarus, kilala si Lazarus, kapatid ni Martha, hindi po yun, no? Hindi yun si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po ay hindi rin yung sinner woman. Some theologians, ang pagkakabanggit po nila, ang ginamit nilang word dito, allow me to say this, ginamit po nila is yung prostitute woman. Hindi po siya yun, kasi may mga kumakalat na siya daw yun. Hindi po si Mary Magdalene yun. And also, sino po nakakaalam dito ng Da Vinci Code? Yung mga matatanda na, syempre, Da Vinci Code. Eh, nandiyan pa po yan. Da Vinci Code. Yun po, may sinabi doon yung Da Vinci Code na, grabe, ito daw po si Mary Magdalene at si Jesus Christ ay magkasama. Grabe, no? Wala pong katotohanan yun. Walang reference tayo makikita sa Bible na totoo yung sinabi na yun. So, ibig sabihin, actually, sabihin Da Vinci Code, sinabi din doon, or nakita, nabasa ko rin doon na si Jesus daw ay hindi sa cross namatay. So, ibig sabihin, may mali agad. Pagka hindi sa Bible nabasa, medyo delikado tayo dyan. Yun po yun, no? So, kaya ako ito sinasabi kasi marami po tayong misconception kay Mary. Ngayon, tignan natin, sino ba si Mary? Sino ba yung sinasabi nating Mary dito? She is mentioned by name. Pakasabi nga mo, by name. Bakit ito sinabi yan? Kasi mamaya, babalikan natin yung by name, 12 times in the canonical Gospels, binanggit po yung pangalan ni Mary Magdalene. The most of the apostles and more than any other woman in the Gospels other than Jesus' family. So this woman, ito pong babae ito ay importante. Importante po siya. Alam niyo po, hindi masyadong documented yung mga kababaihan sa mga historians. Kapag po nagsusulat sila, hindi masyadong documented. Kaya po pag inulit-ulit yung pangalan at binabanggit yung pangalan, ibig sabihin, itong babaeng ito, itong pangalan na ito, itong character na ito, ay importante. Merong gustong ipaalam ang ating Panginoon sa tungkol sa character niya. At yun po yung ating aanamin. So this woman is important. Now, yung Mary Magdalene po, yung Magdalene, hindi yun apelido niya. Hindi yun apelido niya. Yung Magdalene po ay nanggaling po yung kung saan siya nagmula. Siya po ay nanggaling sa town of Magdala. Pakisabi ko, Magdala. Magdala. Siya po ay nanggaling doon. Ano ba yung town of Magdala? A fishing town on the western shore of the Sea of Galilee. So, fishing town. Ibig sabihin, sa mga panahon nila that time, ito pong fishing town ay talagang parang mayaman na lugar. Bakit? Kasi nga, that time, bread, fish, yun lang naman yung kailangan nila dati. Yun na yung mga kinakain nila. Yun na yung... Kaya ito pong town of Magdala, mayaman na lugar. Ngayon, yung Mary Magdalene, parang alam niyo ba narinig mo yung Jesus of Nazareth? Ganyan. Mary of Bethany. Parang gano'n lang siya. Parang Jake of Tanawan. Yan. Ganun po siya, Yun po yung ibig sabihin ng Mary Magdalene. And also, Mary Magdalene occupies a similar position among Jesus' female followers as Simon Peter does among the male disciples. Kumbaga, para siya si Peter.
sa mga followers na babae. Ganon siya ka-close kay God, kay Jesus. Ganon siya ka-close na ganon niya kamahal si Jesus. Ngayon, si Mary Magdalene po ay maaaring may kaya. Anong may kaya? Bakit? Sa siya nagaling? Sa Magdala. Ano yung Magdala? Fishing? Kaya ito po ay may kaya. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Kasi, makikita po natin sa Bible, mamaya mababasa natin, na ito si Mary ay tumutulong o sumusuporta sa ministry na ginagawa ni Jesus at sa mga disciples. Di ba, si Jesus nagbibigay ng mga mensahe. Katulong po siya, no? Siya po yung nagbibigay. Siguro financially. Tumutulong talaga si Mary Magdalene kay Jesus. Ngayon, paano natin nasabi? Wala pong binanggit na eksakto kung paano siya yumaman, kung bakit siya mayaman, kung bakit siya may pera. Wala po tayo makikita ngayon sa Bible. Pero ang makikita po natin, one of her close friend ay si Joanna. Joanna, the wife of Chusa. Sino Chusa? Si Chusa po is a household manager of King Herod that time. So, ito yung circle of friends na ginagalawan ni Mary Magdalene. Manager. Ibig sabihin, ito ay talagang meron silang wealthy person. Parang gano'n, no? Ganun po siya. And also, last, she was one of the people who remained at the cross and the first person at the tomb. Siya po yun. Now, ano pa yung pwede natin halukayin? Halukayin pa natin. Sino ba si Mary Magdalene? Sabi po sa Luke chapter 8, verses 1 to 3. Ito ang sabi. Soon afterward, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Si Jesus po ito, ano? And the 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. And Joanna, that is sinasabi ko yan, the wife of Chusa, Herod's household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of their means. So dito sa verse 3, malinaw sinasabi, meron talaga silang kakayanan, suporta si Diyos, si Mary Magdalene. Pero gusto ko mag-focus po tayo dito sa verse 2. Ang sabi dito, Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Si Mary po ay na-oppress ng 7 demons. Siya po ay pinagaling or hiniled ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa pagiging oppressed sa demons. A New Testament scholar and historian of early Christianity says that the number 7 may be merely symbolic. And since ito po ay Jewish traditions, 7, yung number 7 sa kanila ay parang completion. So, ibig sabihin, si Mary na oppressed ng 7 demons, ay ibig sabihin lang, nasa matindi yung, or severe, no? Matindi yung pinagdadaanan niya, overwhelmed siya ng demons. Meaning si Mary ay pinahihirapan, emotionally, physically, psychologically, may trauma po ito. So, bakit ko sinasabi ito? Para makita natin yung background kung sino ba si Mary. So, dito po sa mga oras na to, si Mary ay sinner. Sinner po talaga. Dito po ba may sinner? Yes. Siyempre. Sinner tayo, no? Ganyan po, parang proud na proud, ha? Sinner tayo. Ganon din po si Mary. And maybe, sa mga pagkakataon pong ito, no? Because she na-oppress siya ng demons, may mga bagay siya nagagawa na nagkakos sa kanya ng sin. Nagkakos sa kanya ng sin. But hindi ito minention sa Bible kung anong mga kasalanan po ito. Wala pong minention sa Bible. Pero, isa lang ang sigurado dito. Kung ikaw po ay na-oppress ng demons, ibig sabihin, may mga nagagawa ka, at yung nasa paligid mo, may mga response sa'yo. At yung isa sa response ng mga tao na kapaligid sa kanya, ano? Siyempre, lalayuan siya. Nire-reject siya. Na magre-result ka sa kanya na mararamdaman niya yung pain, sorrow, ano pa mararamdaman niya? Guilt, shame, lahat mararamdaman niya. Kapag ganun naramdaman niya, ay ako nangyari sa kanya, alam mo yun, parang feeling niya cast out siya. Feeling niya mag-isa lang siya. O, nag-iisa lang siya. Yun po yung sinasabi dyan. By the way, bago po ako matuloy-tuloy, diniliramin ko lang po, ano. Magkaiba po yung demon possess sa oppress. Magkaiba po yan. Pag sinabi pong demon possess, it means attack from within. Insan. While oppression means attack against. Galing sa labas. Pag sinabi pong possession, sa madaling salita, is about ownership. Pag sinabing oppression is about influence. And for all of us, Christians, na meron tayong relationship kay God, meron na tayong follower na tayo kay Jesus, lahat po tayo, no, di tayo pwedeng maposes na. Hindi, tabi mo sa tabi mo, di ka pwedeng maposes. Hindi tayo pwedeng maposes. Bakit? Kasi yung buhay po natin, yung sarili natin ay temple na ni God.
Yung Holy Spirit na sa atin na, meaning the God who is inside of us is the God who is greater than who is in this world. Alright? So, we have authority over them. Minsan kasi na-overwhelm sa ano yun. Nakatakot eh, demonyo. Pero naman, demonyo lang yan. Kaya mo yan. Siya tayo mga Kristyano. In the name of Jesus, takbo! Takbo talaga eh. Ang demonyo. Gano'n. Kasi nga, meron tayong authority over them. That's why, sa ating po mga Kristyano, may tinatawag tayong deliverance. Pero hindi exorcism. Deliverance. Ibig sabihin, yung oppression po kasi, pwede siyang mangyari. Ma-oppress tayo. Maaaring dahil sa mga kung ano-ano pinapakinggan natin, ini-entertain natin dito sa mundo. Pero, yun nga, yun yung nangyari kay Mary. Na-oppress siya. So, maaaring ang pakiramdam niya, balik kay Mary, pakiramdam niya ng mga panahon na talagang hirap siya. But salamat po sa ating Panginoon Jesus kasi pinagaling siya. Alright? Nung pinagaling siya, nagka-encounter sila ni Jesus. And thanks be to God. Why? Because at the cross, Jesus transformed our painful past for a purposeful future. Hindi lang kay Mary. Sa atin din po, no? All of us here, meron po tayong iba't ibang mga nakaraan. Meron tayong mga pinagdaanan na malungkot na karanasan. And maybe, pwede natin sabihin na, hindi, okay yung pamilya ko na masagana naman kami. Pero, meron po tayong mga hindi gustong nangyari sa buhay natin. And yun po ay, maybe up until now, pag bumabalik-balik yung mga memory na yun, yung karanasan na yun, naranasan po natin yung sakit. No? To the point na yun yung nagpapahirap sa atin para nasishaking tayo, hindi tayo makamove forward. Maybe sa situation na sobra kang nanghinayang kasi hindi nangyari sa iyo sa past. Sa kabaligtaran naman, maybe at sa situation naman siya na bakit nangyari yun? Bakit naman nangyari sa akin yun? Or maybe there's a shame na pilit nating tinatago. Maybe it's addiction na ikaw lang nakakaalam. And you're telling to yourself, sa panahon po ito, no, parang wala naman si Lord, hindi naman ako kayang, mababago pa ba ako ni Lord? Matutulungan pa ba ako ni God? Pwede natin masabi yun kasi nga, feeling natin gano'n eh. Lord, broken ako eh. Lord, wala na akong pag-asa eh. Lord, mabigat yung mga pinagdadaanan ko eh. But here's the good news. If God can change Mary Magdalene's life, then kaya niya rin baguhin yung buhay mo. Kaya niya baguhin yung buhay mo. Ilang demonyo po yung kanina? 7. Pinalaya ni Jesus si Mary doon sa 7 demons na nag-oppress sa kanya. Kaya nga ako, naniniwala po sa sarili ko, kahit ilang demonyo pa yun ang pumigil sa pagpapala ng Diyos, kahit ilang demonyo pa yun ang pumigil sa mga plano ng ating Panginoon sa atin, kaya niyang burahin, kaya alisin, kaya ikasaw ng ating Panginoon para matupad lamang yung pangako niya sa iyo. Amen? Para matupad yung pangako niya sa atin. Sige po, para alam niyo po, no? Pakitignan niyo po kami. Pakisabi, hindi ka exempted. Hindi ka exempted sa magandang plano, sa blessing, sa grace, sa mercy na meron ang nakalaan ng Panginoon sa mundo. Kahit ano pang baka mo. Kapatid, your past does not have to determine, detect your future. Your future is already defined by the cross. Your future is already yung meron kang relationship kay Jesus. All you need to do is to surrender to Him. Trust Him. Believe in Him. Walk in Him. At saka, follow Him. Follow Him. Kaya nga po sa mga oras na lumalapit tayo sa cross, kaya po napakalaga ng series natin, The Cross. Kasi, let us always remember that Jesus already taking us from where we are right now to another level. To another place. May gustong paggawa ang Panginoon. Meron siyang gustong paglagyan sa atin na alam niyang kaya natin. Bakit? Kasi kasama natin siya. Like Mary Magdalene. Ito yung transition ng buhay ni Mary Magdalene. Ito yung transformation from sinner, naging evangelist. Naging follower. Naging disciple. Ngayon, tapos na tayo sa background. Puntahan natin si Mary. Nung nangyari sa kanya to, ano nang ginawa niya? Ano nang mga sumunod na pangyayari? John chapter 19, binasa po natin kanina John chapter 20. Ito naman John chapter 19 verse 25. But standing by the cross of Jesus were His mother and His mother's sister, Mary. Sana naman Mary. The wife of Clopas and Mary Magdalene. Last week, sino po dito last week? We talked about the Roman centurion. Tama?
Doon nakita natin na itong Roman centurion na ito ay isa sa mga nanguna para ipako ang Panginoon sa cross, right? Pero nakita din natin doon yung transformation. Nung nag-encounter sila ni Jesus, ano nangyari sa kanya? From skeptic naging, sabi nyo, nag-umay last week, wala naman. From skeptic naging believer. Ganun po yung nangyari doon. Ayun, doon sa senaryo na yun, doon sa pangyayari na yun, sa kabilang banda ang istorya uling nangyayari. Yun po yung istorya ni Magdalene. Kasabay yung mga yun, nandun po yung kwento ni Mary Magdalene. So nakita ni Mary Magdalene lahat ng mga sitwasyon, lahat na nangyari sa cross, magmula sa simula hanggang huli. Actually, sabi po sa Mark chapter 15 verse 47, nakita ni Mary kung paano binaba si Jesus sa cross. Binaba ni Joseph of Arimathea. Nabubulok sa Joseph of Arimathea, siya po isang priest, pero naging disciple din. Naniniwala ko. Sumunod kay Jesus. Ngayon, sa account po ni John, pag pumunta tayo sa John, makikita natin kung sino katulong ni Joseph of Arimathea. Sino? Yung po ay si Nico. Kilala niyo si Nico? Nicodemus. Si Nicodemus naman po yung pinag-usapan natin noong first week. Now, nakita natin ang ganda lang kasi lahat nung ito pong series na to, yung 4-week series na to, nakita natin yung pagkakakonect-connect ng mga tao ito. Well, magkakaibang tao, magkakaibang encounter, pero nasa isang sitwasyon, nasa isang kwento, magkakaiba man sila, pero isang naging resulta. Transformation at saka relationship with Jesus. Parang tayo ngayon, magkakaibang tao tayo na nasa labas tayo. Magkakaiba tayong encounter kay Jesus, pero sama-sama tayo dito sa loob ng kwartong ito, na kung saan magkakaiba man yung encounter natin, magkakapares tayo na naging resulta. Ano yun? Transformation and relationship with Jesus. Pakitignan mo na yung katabi mo, nag-transform ba yan? Oo naman, kaya nga nandito eh. Nag-transform. Yung po yung nangyari. Ngayon, tutuloy mo na yung kwento. Narrative eh, kwento. Ano nangyari? Si Nico at saka si Joe, sila po yung naglibing kay Jesus. Ngayon, 3 p.m. Friday, nawalan ng buhay ang ating Diyos. Panginoon Jesus. 3 p.m. Friday. Sa Jewish calendar po, iba yung kanilang pagbabago ng araw sa atin ngayon. Sa atin, 12 midnight, nagbabago araw natin. Tama? Sa kanila po, 6 p.m., iba na yung araw. Ngayon, 3 p.m. na wala si Jesus, 6 p.m. magbabago yung araw, may problema para kay Nico at kay Joe. Kailangan nila bilisan. Bakit? Kasi pagdating ng 6 p.m., Sabbath day. Pag Sabbath day, bawal kumilos, bawal huminga, bawal gumanaw, bawal magtrabaho. So nagmamadali itong si Nico at si Joe. Ginagawa na lang po. Naayusin, i-prepare yung body ni Christ at ilibing doon sa tomb. So, di naman po, wala naman po sinabi, pero baka lang po, ako lang po ito, no? Baka po hindi naman na-prepare ng masyado maayos, pero nilagay nila sa linen cloth, tapos nilagay nila sa tomb, nalibing naman si Jesus. Then, Sabbath day, dumating. Ano nangyari? Tahimik ang lahat. Lahat, Saturday. Matilim. Kasi walang nasasalita. Bawal eh. Si Mary naghihinagpis. Grabe, hirap na hirap si Mary sa sitwasyon na to. Ngayon, wala silang magawa. Gustuhin man niya puntahan si Jesus, hindi pwede. Last Saturday, Sabbath day. Ano nangyari ngayon? Now, sabi po dito, John chapter 20 verse 1. Sa John chapter 20 na tayo. On the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was dark. First day of the week, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. Tama naman, no? Pagdating ng Sunday, wala pa daw yung araw. Nagmamadali si Mary, pumunta na doon sa tomb. Punta siya doon. Sabi po sa sa account ni Mark, may mga kasama siya, yung ibang Mary. Mary sila doon, Mary sila doon. Ngayon, nung papunta sila doon, grabe, nagtatanungan sila. Bakit kaya po na pupunta? Kasi tinitalya din po sa Mary, yung may dala silang spices. Kasi nga sa tingin ni Mary, baka lang po, sa akin po ito, baka hindi na-prepare. At saka gusto ko ulit i-prepare si Jesus. Gusto kong ayusin. Kasi that time, wala pa naman yung balsam. Tama? Kaya kailangan para hindi makadecompose yung body, yung katawan ni Jesus. Kaya ganun po yung ginawa nila. Nagmamadali sila, punta sila doon. Hindi ka, punta tayo dito, gusto natin. Kaya nung habang papunta sila, nagtanungan sila. Sandali. May harang doon pala. Malaking bato. Silyado. May Roman guard. Paano tayo makakapasok? Paano natin mapupuntaan? Ang tanong na matindi, sino magtutulak ng bato? Ikaw, Mary, kaya mo ba?
Ay, hindi, ikaw Mary. Hindi na. Ikaw Mary. Puro Mary, tanong mo. Pero itong si Mary Magdalene, bagamat ganun yung naiisip nila, sabi niya, tutuloy tayo. Tutuloy ako. Nangyari na sa inyo yun. Yung tipong hindi mo alam yung pupuntahan mo. Yung tipong hindi mo maintindihan yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Pero alam mong tutuloy ka, bakit sabi ng Diyos sa'yo? Lord, alam kong gagawin ko to, kahit hindi ko man alam kung paano kalalabasan ito, gagawin ko to kasi alam kong sa'yo nang galing to. At gagawa ka ng paraan pagdating doon. Ganun na ganun si Mary, hindi nga. Pagdating ngayon doon, ano nangyari? They saw that the stone had been taken away from the tomb. Natanggal na. Ibig sabihin, gumalaw na. Ngayon, ang nakita ni Mary doon, wala si Jesus. Nung nakita niya wala si Jesus, ang ginawa nila, bumalik sila doon sa mga disciples. Balik! Nakakento sila. Kasi that time, yung mga disciples ko ay nagtatago. Ang mga lalaki that time, wagdo. Wagdo sila. Takot sila. Ang mga atapang-atao that time, mga babae. Walang sword, walang ano, basta labas sila. Ngayon, pagdating niya doon, pinarita nila kay Peter sa disciple, wala si Jesus. Ngayon, tali-tali na yung mga disciples. Hindi ko alam kung paano sila pumunta, basta nagpaunahan pa sila. Pagdating nila doon, nakita nila, wala nga si Jesus. Anong reaction ng mga disciple? Ganito, ay, wala si Jesus. Wala nga. Tara, balik tayo, uwi tayo. Akin lang po ito. Parang gano'n, kasi bumalik sila. Umuwi sila. Pero, itong si Mary Magdalene, paglabas ng tomb, anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Puntahan natin yung binasa natin. Verse 11. John chapter 20, verse 11. But Mary stood weeping outside the tomb. And as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain. One at the head and one at the feet. Grabe ito. Sila Peter and other disciples, nagtakbuhan na pabalik. Pero to si Mary, huminto, nag-iiyak. Ay, totoo, baka naglulupas niya. Grabe kasi ganun kabigat sa kanya. Hindi niya nakita yung katawan ni Jesus eh. Sobrang sakit na nararamdaman niya, hindi niya na-notice. Hindi niya na-notice yung kausap niya. Na angels na pala. Kaling siya sa loob ha. Lumabas siya. Nakita niya yung angels. Hindi niya na-notice na, di ba walang tao kanina doon? Pero ganun. Anong tanong sa kanya? Why are you weeping? Ang sagot niya, they have taken away my Lord. Sometimes, may mga sitwasyon po sa buhay natin na kapag tayo ay in pain, sorrow, may problema, may struggles na pinagdadaanan, hindi natin napipili yung presence ni God sa buhay natin. May mga ganung pagkakataon. Pag may challenges, feeling natin wala si God sa sitwasyon. But you know what? Sa mga ganung pagkakataon, ng buhay natin, like Mary, what we need to do is, don't walk away when you don't feel God's presence. Wait on Him and He will meet you where you are. Ganyan na ganyan po ang ating Panginoon. Sino po dito mainipin? Mainipin. Grabe ah. Kami lang ah, okay lang kami ah. Bigla Pastor Benji, mainipin ah. Ayos yan. Alam niyo po yung parang may inaasahan ka, nasagot sa Panginoon, sa pinamanalangin mo. Pero wala pa rin hanggang ngayon. Yung tipong gusto mo, Lord, sagutin mo ito panalangin ko. Lord, ibigay mo na siya. Pero ayaw pa rin ni God, wala pa rin. Madalas po kasi yun ang problema sa atin. Ano? Mainipin tayo. Mainipin tayo sa waiting time kung tayo nagkakaproblema. Gusto natin ang sagot ng Panginoon pero madali tayong mapagod, magantay. Mabilis tayong mag-give up sa mga pagsubok ng buhay. At mabilis tayong sumuko sa ating Panginoon. Yung tipong, Lord, sabi mo sa pangalan mo may kagalingan. Pero Lord, ang dami beses ko na binagit yung pangalan mo, may sakit pa rin ako. Balik-balik pa rin ako sa ospital, Lord. Lord, may sakit pa rin yung pamilya ko. Lord, sabi mo, the moment I surrender yung buhay ko sa iyo, sabi mo, Lord, magiging maayos yung buhay ko. Pero baka nagkagulo-gulo, Lord eh. Parang madami ako nakaaway, Lord. Ba't yun, God? Yung tipong feeling natin, yung sitwasyon natin, wala yung presensya ni God. Naranasan niyo na yan? Ako lang. Talagang, tayo na yan po ito, ano? Anyway, but wait, sa mga ganun pong pagkakataon, baka naman sumagot niya si God. Hindi mo lang namalayan. Kasi yung pagsagot ni God, baka hindi align doon sa gusto mong way ni God.
Sa pamamaraan niya ginawa? O baka naman tinupad na yung promise niya, tinupad na yung sinabi niya. Di lang natin namalayan na, kasi yung current situation, nasasaktan tayo. Di ba? Nahihirapan tayo. Masyado tayo nadadala ng feelings na meron tayo. Like Mary. Si Mary po, sa sobrang pain na nararamdaman niya, nakakalimutan niya na sinabi ng Panginoon, mabubuhay ako muli. Naisip niyo po ba? Nawala yun si Jesus. Pero hindi niya naalala, nasabi pa rin ni Jesus, mabubuhay siya muli. Pero ang kagandahan, si Mary naman ay hindi umalis doon sa doon. Hanggang doon na siya sa labas, nag-stay siya. Kahit hindi niya maintindihan yung sitwasyon. Ay, pakitignan ulit yung sabi mo, sabi sa katabi mo, mag-stay ka kay Jesus. Mag-stay ka kay Jesus, huwag kang aalis, huwag kang mainitin. As human, we must make decisions in life. We must take actions in life. We must do something meaningful in our life. But the moment you decide to stay with Jesus, the moment you take actions to wait for Jesus, the moment you do something and stand firm sa iyong pananampalataya, makakaasa ka, sasagot ang Panginoon. Imposible hindi siya sumagot. Hindi pwedeng walang gawin ng Panginoon Diyos sa mga anak niyang nag-aantay sa Kanya. Hindi pwedeng walang gawin ng Panginoon sa mga anak niyang naghihintay ng pag-asa sa Kanya. You know what? Ang totoo lang, wala ka pang ginagawa, wala ka pang sinasabi, wala ka pang pinapanalangin, nag-deliver na siya, sumagot na siya, naglaan na siya, nag-provide na siya, nagpagaling na siya. Minahal ka niya. Minahal na niya tayo. Wala pa tayong ginagawa nun. Eh, paano kung may gagawin pa tayo? Aba, ibang usapan po yan, no? Ganong klaseng Diyos yung meron po tayo. Yun yung nabuhay na muli na gawa niya. Ano kaya pwede maging dahilan para hindi niya masolusyonan kung anong merong problema ka? Kaya ni God yan. Yes, may hardship. Yes, may trials. Yes, may pagsubok, may mga challenges. Pero I believe, inaalam ni God na padaanin tayo dyan para palakasin tayo. Para maging prepare tayo dun sa mga blessings, sa promises na meron siya sa atin. Bakit? Kasi alam ni God, anak, may pagdadaanan ka sa future. At ako yung nasa future, kaya alam ko yung mangyayari sa'yo. Kayanin mo. Laban lang. Nandito naman ako. Pag-stay ka sa presence ko. Mary standing outside the tomb, weeping for her Savior. Deep sorrow yung nararamdaman niya, pero ito'y nagre-reflect ng gratitude sa kanya pong ginawa o sa ginawa sa kanya ng Panginoon. Meaning, yung ginawang miracle, yung pagpapalaya sa kanya ng Panginoon, hindi lang siya pinalaya doon sa demons, kundi ni-restore siya. Ni-restore siya, and at the same time, transform yung puso niya. By the way, a heart transformed by grace will always pursue the presence of Jesus. Kung na-transform ang heart natin, hindi pwede, hindi natin puso. Ipupuso natin si Jesus. Don't walk away when you don't feel God's presence. Wait on Him, and He will meet you where you are. Tuloy natin. Verse 14. Sabi doon. Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. In verse 15, Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom you are seeking?" Supposing him to be the gardener. Napagkama ng pangalan si Jesus. She said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Grabing devotion to. Grabing devoted si Mary kay Jesus. Aware naman po tayo, pagka ay wala ng buhay, mabigat-bigat yan. Pero sabi niya rito, turo mo lang sa amin kung nasa yan, ako mismo bubuhat niya. Hindi niya na namamalayan kung ano yung mangyayari. Talagang ganun siya, ganun niya kamahal si Jesus, ganun siya, talagang gusto niya makita si Jesus. Pero, kung papansinin natin, ang sabi ni Jesus, "Why are you weeping? Whom are you seeking?" Tanong, hindi ba alam ni Jesus kung ba't siya umiyak? Alam naman ni Jesus. Alam din ni Jesus na siya yung hinahanap ni Mary. Pero ba't ganun din tanong ni Jesus? Sino po dito yung mga husband? So, yan. Kapag po ba nag-message si Mrs. at nagtanong sa'yo, nasaan ka? Sasagutin mo ba siya? Sino hinahanap mo? Walang ganon. Tama? Normally, ang mga lalaki, kapag nagtanong ang babae, kapag nagtanong si Mrs. nasaan ka, nakakarantayan. Nakantayan. Kung ano na nakawad na ako. Kasi bakit? Gusto lang mo eh. Bakit? Hindi mo sinasabing takot. Natataranta talaga eh. Baka ako lang po, ano? Baka ako lang.
Ganyan, kanina pa po, ako lang. Sinasabi ko para po malinaw tayo lang. Alam niyo po, no? Si Jesus, iba yung approach niya kay Mary. Bakit ganun? Alam naman niya na siya hinahanap. Alam niyo po yung approach niya kay Mary? Very intentional. Very personal. Mary Magdalene, nakatayo doon sa empty tomb. Hirap na hirap. Masama ang pakaramdam na parang, Lord, bakit nandiyan ka? Or bakit wala ka? But in this moment, we see the tenderness and personal care of Jesus as He calls her by name. Sometimes in the midst of pain and confusion na meron po tayo sa buhay, we fail to see Jesus right in front of us. Because of so many problems and struggles, hindi natin nararamdaman o hindi natin nakita yung goodness and greatness ni God. And because of that, napapalayo tayo sa Diyos. At pag napalayo tayo sa Diyos, nangingibago yung ingay ng mundo. Pag nangibago yung ingay ng mundo, yung boses ng Panginoon, hindi na natin marinig. And we felt like, Lord, hindi ako deserve. Kaya dumating sa point, Lord, hindi ako deserve. Hindi ako worthy, God. Dami ko kasalanan, dami ko nagagawa, talagang wala. Wala akong pag-asa. Well, guess what? At the cross, Jesus called us by our name, not by our sin. Jesus called us by our name. Question, mga kabataan naman, kabataan. Bata sa kamay mga kabataan. Yan. Tanungin ko lang po, imagine natin. Halimbawa, takpan yung inyong mga mata, mga kabataan. Tapos may 5 babae sa harapan ninyo. Tapos tatawagin yung pangalan nyo. Makikilala nyo po kaya, o maririnig nyo po kaya kung sino yung nanay nyo. Pag tinawag, nakatakit po, tapos tatawagin ka, Mary, makikilala niyo yung nanay nyo. Mga bata medyo ano yan. Mga asawa ulit, mga asawang lalaki. Ito talaga yung mga asawang lalaki. Pinakalikod ka. Pag talikod mo, may 100 babae sa likod. Tatawagin yung pangalan mo. Emma. Mali, wala pa pala. Parating pala. Malapit na. Yan, si Lord, di ba? Iba yun na lang. Jake na lang ulit. Ako ulit. Jake, makikilala ko kaya yung asawa ko? Oo naman. Kilala ko yan. Sigaw pa naman ang sigaw eh. Mga babae kasi boses ng familiar na familiar. Parinig ko, kahit malayo pa lang, Jake! Tawag na naman. Pag-uurus na naman. Nandiyak lang. Ganun po, kilala natin yung pangalan. Ngayon, paano nangyari yun? Paano natin ma-recognize yung boses ng nanay natin, ng asawa natin, ng anak natin? Anong meron? Merong relationship. Araw-araw, oras-oras, kasama natin yung pamilya natin. Kaya rinig na rinig mo yung boses, kahit tulog ka nga, naririnig mo yun. Kilala mo kung sino eh. Right? What I'm trying to say is this. Paano natin ma-recognize na tinatawag tayo ng ating Panginoon if wala tayong relationship sa Kanya? If malayo, if walang oras, wala tayong panahon sa ating Panginoon. Tinatawag na tayo ng tinatawag by name. Pero hindi natin marinig. You know what? Alam niyo po, Jesus wants us to know His voice. Jesus wants to have a relationship with us. Nang sa ganon, kapag tinawag niya tayo, yung pangalan natin, AC. Parang may AC. Parang malamig. Ano may boss Lord? Alam mo si Lord yun. Kaya po nakakalita yung mga tao na sinabi ni Lord. Ha? Sinabi ni Lord? Ba't sa akin? Di sinasabi ni Lord yun. Parang ganon. Kasi alam niya yung tinig ng Panginoon. Ibig sabihin, may relationship kay Jesus. Kapag may relationship kay Jesus, alam mo na sinasabi niya sa iyo, alam mo na tinuturo niya sa iyo, alam mo na gusto ka na dumakumbay, alam mo. Bakit? May relationship. Paano natin gagawin yun? Surrender to God. Everything. Read His Word. Lumapit po tayo sa Kanya. Isubo po natin lahat at gustuhin nating marinig siya araw-araw. Ganun po. At kaya natin gawin yun. Now, imagine standing in the crowd. Sa puno ng maraming tao, nakatayo ka. Eh, feeling mo, unseen ka. And yung burden ng nangyari sa'yo nung nakaraan, dala-dala mo. Then suddenly, Jesus turns to you. Then suddenly, si Jesus tinawag pangalan mo. Nung tinawag niya yung pangalan mo, full of love, acceptance, and purpose.
In that moment, your identity is no longer defined by your failures and shame. Instead, you are reminded of your worth, your belonging, and the transformative power of grace. Ito po yung moment na sinasabi ni Lord, anak, you are not forgotten. Hindi kita nakalimutan. You are mine. Magmula nung sinilang ka, hanggang ngayon yung nangyayari sa iyo, nandyan ako. Nandyan yung boses ko. Ganun po yung ating Panginoon. Personal siya. Personal and intentional. Ganun po ang ating Panginoong Diyos. In verse 17, at patapos na po ako. Sabi sa verse 17, Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." You know what? I believe itong eksena na to. Sino mahilig sa pelikula? Grabe to. Ang antindi ng eksena to. Alam mo yun, nakita na, na-recognize na ni Mary si Jesus yun? Ay, grabe. Baka tumakbo ito. Yumakap ito, lumuhod ito, humawak. Alam mo yun, gano'n, di ba gano'n na pagka, galing ibang bansa, di ba sa airport pa lang, may mga bakal pa lang, tinatanong na natin eh. Kasi gusto natin makahawakan. Bakit gano'n na gano'n to si Mary? Ngayon, yung cling to me na sinasabi po dito, yung do not cling to me, hindi po ibig sabihin ni Jesus dito, huwag mo mawakan kasi di pa ako asal. Hindi po gano'n yung ano dito. No? Ibig sabihin ni Jesus, maaari po, nakahawak mo si Mary. Maaari nakayakap mo si Mary. Sabi ni Jesus, Mary, hindi ako makagalaw. Gusto ka konti. Alam mo yung sobrang higpit, o sobrang ano, do not cling to me. Bakit? Mary, atas ka konti, may sasabihin ako sa'yo. Alam niyo po, naniniwala ako. Itong si Mary Magdalene, nasanay siyang kasama si Jesus. Nasanay siyang kasama si Jesus. Nasanay siyang tinutulungan si Jesus doon at saka yung mga disciples sa mga gagawin ni Jesus na ministry. Doon sa kung ano man yung gusto gawin ng Panginoon. Nasanay siya sa boses ng Panginoon, nasanay siya, nakapiling ng Panginoon, na yung feeling niya yung part niya nagagawa niya. Yung part niya sa ministry. Tumutulong ako, nandiyan ako, involved ako, Lord, okay, nagagawa ko. And there's nothing wrong with that. Tama po yan. Okay po yan. And same thing with us right now. Maybe nasasabi natin sa sarili natin, nag-serve na ako sa iyo, Lord. Nag-serve na ako sa iyo. Nasa ministry nga ako eh. Every Sunday, Lord, umata niya ako ng Sunday service, Lord. Yung feeling natin, yung part natin, nagagawa na natin. And that's good. Wala pong mali doon. Hindi po natin yan nilalook down, hindi natin yan, okay po yan. And I think, yung nararamdaman ni Mary, gano'n na gano'n, that time. But, Mary, musok ka ng konti. Because for Jesus, there's something more. There's something more that He wanted Mary to accomplish, to do. Meron pang gustong ipagawa sa kanya si Jesus. Lord, nasanay ako, Lord, nakahawak lang sa iyo. Okay naman siya. Pero nakikita kitang may mas gagawin kang mas mayator pa dyan. Maaaring sa sitwasyon mo, sa sitwasyon natin ngayon, feeling natin, Lord, ito na ako, okay na ako. Okay na itong part ko, Lord. Gagawa ko na. But I want to tell you this. God is telling you. God is telling us, anak, may mas maganda pa akong plano sa iyo. Anak, may mapapagawa pa ako sa iyo mas better ka. Akala mo yan ka na. Bakit? Kasi ganun po si Jesus. Ganun yung sinabi niya kay Mary. Anong sabi niya kay Mary? Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I have ascended to the Father and your Father. Ito pong si Mary, no? Sinabi sa kanya ni Jesus, no? Siguro nagulat pa siya. Lord, ako nga, inantay kita eh. Sila nga, wala eh. Tapos sabihin mo, tawagin ko lang sila, sabihin ko lang sa kanila yung nangyari. Sa isang pamilya, may naunang tinatawag. Kung saan pag tinawag ka, lumalalim tayo sa Panginoon, nararamdaman natin yung Panginoon. Pero sa kabilang banda, may mga problema nangyayari sa pamilya. Na-feeling natin, Lord, tinawag mo ko. Pero ba't ganito yung nararamdaman ko? Ba't ayaw pa rin magbago ni ganito? Ba't ayaw? Ba't ganito? Sabi ni Jesus,
Mary, may papagawa pa ako sa'yo. Sabi ni Jesus, ikaw ang tinawag ko para sa pamilya mo. Ikaw ang tinawag ko kasi may better kang gagawin. Yes, we are serving God. Okay po yan. But let us always remember, malaki pa po ang plano ng Panginoon dyan sa katabi mo. Malaki pa. Napakalaki pa. You know what? At the cross, Jesus gives us a new identity and mission to proclaim His resurrection. You know what? In their culture, ito na po yung sinasabi ko, kung bakit ganun si Mary kay Jesus. Because in their culture that time, yung testimony po ng mga babae, ng woman, ay hindi ganun kabigat. Hindi ganun kabigat. So madaling salita para sa kanila, yung information, pag nanggaling sa babae, not reliable yan. Maybe because emotional po yung babae yan. Pero si Jesus, iba. Yung pagkabuhay niya, sa babae niya sinabi. Sa babae niya pinagkatiwala. Iba yun. May gustong sabihin ng Panginoon. Remember the Samaritan woman sa well? Yung pagiging Messiah ni Jesus, sa circle lang niya, sa disciples, alam na alam nila. Lumabas lang yung pagiging Messiah niya nung sinabi niya doon sa Samaritan woman. Babae ulit. What's the point? Pinapakita ng ating Panginoon na binabahal niya yung mga kababaihan. Binabahal niya yung nanay mo, ate mo, ikaw. Binabahal niya. Grabe po yung ating Panginoon. No? Mary was the first to witness Jesus' resurrection. Our Lord and Savior, actually, mahal at gustong-gusto ng Panginoon gamitin yung mga taong unknown, unacceptable, rejected sinner. And He will give that person a new identity to proclaim His name, His holy name. Remember the moment na na-encounter natin si Jesus? Na-encounter niya. Di ba nandun tayo sa point na doon? Bakit ako? Hindi ko naman ito kaya. Grabe. Ganun matindi. Kaya niyang baguhin. Bakit? Kasi He wants you to proclaim His holy name. Ipagkalat ang kanyang magandang balita. And I believe the same commission that Jesus gave to Mary and the same commission na binigay niya sa disciples niya is the same commission na binigay niya sa atin. Na ano yun? Na i-proclaim that I have seen the Lord. Na masabi natin ito. And go and make disciples. Sinasabi ni Lord sa atin, no? Bawat isa sa atin. Anak, kung tinawag kita, nagulat ka na eh. Kung nagawa mo nga ito, nagugulat ka na eh. Kung kaya kong gawin sa'yo, kaya ko rin gawin sa nanay. Kaya ko rin gawin sa kapatid. Kaya ko rin gawin sa mga mahal mo sa buhay. Sa mga kaibigan mo, sa lahat na nakapaligid sa'yo, kaya ko rin gawin yan. Ang tangi mo lang kaya gawin, ang dapat mo na gawin. Tell to them that you have seen me. Tell to them that I love you. At ganoon din ako sa kanila. Huwag mo ako ikaya. Huwag mo ako ikaya. Kasi hindi naman kita kinaya, napako ako sa cross eh. Tinitignan kita, inaalala kita kasi gusto kitang maligtas. Gusto kitang masave, gusto kitang magkaroon ng relationship sa akin. Hindi kita kinaya. Bakit mo ako kinakaya? Hindi ko kaya, Lord. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Anak, ako bahala sa'yo. All I need to know, available ka ba? Gusto mo ba? Willing ka ba? Kasi pag sinabi mo yan, akong bahala sa'yo. Gagamitin kita. Gagamitin kita. Ganun po yung ating Panginoon. May better ba ito, Kristan? Lord, we thank you. Thank you. Salamat po.
Lord, thank you for your word, which reminds us, Lord, the power and hope of resurrection. Salamat po, Panginoon. Just as you revealed yourself to Mary Magdalene, Lord, thank you, God, because today you revealed yourself to us as well. Lord, open our hearts, open our mind, O God, to hear your voice calling us by name, and help us, Lord, to respond with faith and devotion. Lord, may this message this morning transforms us and remind us, Lord, of your love, and lead us to the purpose, to the calling na meron ka sa amin. Lord, thank you because you're turning our mourning into dancing. Lord, thank you because our sorrow, you turn it into joy. Our sickness into healing. Our lack into your abundant provision. Our confusion to a clear purpose. Lord, thank you because you are the God who is holy, and your holiness is forever, Lord. Maraming salamat, Lord. Wala kaming ibang pwedeng gawin. Wala kaming pwedeng gawin sa iyo, Panginoon, at kundi papurihan ka. Pasalamatan ka sa transformation, sa pagkakakilala mo sa akin, sa pagtawag mo sa pangalan ko, Panginoon, at yung pagtawag mo sa akin, nararamdaman ko, Lord, na mahalaga ako sa iyo. At sa sobrang halaga mo sa akin, Panginoon, alam ko, Panginoon, na meron kang ipapagawa sa akin. Lord, maraming salamat. This is all our prayer. In Jesus' name. Amen and amen.